Hello mga madam. Ito ko din sa revelation ko kanina about sa cellphone. By the way, ito pong cellphone na ginagamit ko. Ito po yung pinagawa ko. Nakagastos po ako nito ng 1,500 sa LCD niya. Ngayon, malaki ang memory kasi nga maganda naman siya. Latest cellphone naman. So, ito yung naisip kong ipagawa. Instead na ito. Imbis na ito. Ang sabi nga naman gagawa, dapat ito lang daw yung ipagawa ko kasi nga mas mataas yung memory nito. Tapos yung ito, hindi kasi in-expect na mataas ang memory. Iisip ko, dahil kung maganda siya, tis pa siya, maganda yung itsura niya, akala ko naman talaga mataas ang memory nito. So, napagpaliban ko ang pagpagawa niya. Dapat iyon na lang cellphone mo ay paggawa mo dahil mas mataas ang memory. Na-check kasi ito ng manggagawa na mataas talaga ang memory nito. Siguro, hindi talaga inaadya o hindi ipinahintulutan ng Diyos na maipagawa ang cellphone na to dahil alam ng Panginoon na hindi talaga sakit na material. Si Lord talaga ang nakakaalam kung ano talaga ang kaukulang sakit nito, kung kaya't hindi talaga niya pinahintulutan na magkaroon ng damage o mabuksan man lang o magka-problema man lang o maano man lang siya, matuklap man lang. Hindi talaga pinahayaan ni God na mabuksan ang cellphone para mabalik talaga siya sa dati kasi alam ng Diyos na ito talaga ay gawa lang ng tao. Ngayon, ito, naalala ko to, nasira ito nung panahon na sinisilayan ako ng matagal ng tao na yun. Ang tagal niya nakasilay sa akin. Kaya naisip ko talaga nag-orasyon na naman siya kasi nakasilay talaga siya ng matagalan sa akin. Nung pagkaakyat ko, pagpasok ko sa bahay, hindi na siya gumagana. As in, nagto-troubleshooting na siya, sumasayaw na siya, hindi mo na siya matouch. Kaya sabi ko, parang alam mo yung connected talaga siya. Kaya ko siya nire-reveal ngayon kasi yung sitwasyon connected talaga. Yun, nasisira siya ngayon. Ito yung pangatlo kong cellphone. Yung una, yung Samsung, nandun sa anak ko, pinapagawa ko yung charger pin kasi hindi ko alam kung ano mga sakit. Basta sabi ko sira. Sabay-sabay, di ko rin man alam kung ano talaga sakit doon. Basta sabay-sabay siyang nasisira. Itong dalawang ito. At saka yung Samsung ko. Kasi yun ang ginagamit ko sa live video ko sa trabaho. Nag-live hula po kasi ako sa trabaho ko. Kaya need talaga ng dalawang cellphone. Ang bago kong biniling cellphone, ito po yung ginagamit ko sa video ko ngayon. Ito po yung isa na pinagawa ko ng LCD. Ito po. At ito po, ang nasira to siya naman, kung kailan naman nasira tong cellphone ko, naalala ko to, nung nandun ako kay Latimer na natulog ako kay Latimer na wala kaming kontak ng anak ko kasi sinira din yung cellphone. Pagdating ko kinabukasan, nagkasakit ng anak ko. Sabi nung anak ko, "Ma, kung hindi ka dumating siguro mamamatay na ako." Kasi nahirapan huminga yung anak ko. Talagang ang lakas ng ano niya, hirap huminga. Tapos, ang pinakamasaklap talaga, tinanggalan kami ng kontak kasi sinira pati cellphone, nasira ang cellphone. Kaya meron siyang, alam mo yung pag iniimbestigahan mo yung sitwasyon, meron siyang something na, yung parang may mali. Bakit kung kailan nagkasakit yung anak ko, saka pa nasira ang cellphone ko? Dapak na wala ako sa tabi niya. Nasa ibang tao ako natulog. Talagang sabi ng anak ko, "Mama, mamamatay na ako kung hindi mo ako inuwi." Ang nagmadali ako noon, umuwi ako galing sa kalsada kasi doon ako pinatulog, ate. Nagmamadali ako nung sabi ko, "Te, uwi na ako, te." Kasi si Sharon Mart, buti na lang
hindi napapakailaman yung laptop niya. Siguro sabi nga ng anak ko, kung pati laptop ko pakailaman, baka magwala na ako. Kaya alam mo yung tipong para talagang na-manipulate talaga. Kasi ramdam mo yung hindi normal eh. Ramdam mo talaga yung hindi normal. Bakit lahat na cellphone? 'Di ba? Hindi normal. Tapos itong cellphone na to, hindi pinahintulutan ni God na mapapagawa. Kasi nung bumili ako ng bagong cellphone, saan ako dumaan doon sa manggagawa ng cellphone. Doon ako dumaan. Kasi sabi ko na para makatipid ako, ipagawa ko na lang itong cellphone ko para makatipid ako at hindi ako makabili ng bago. Kasi mas mahal kasi talaga ang bago kaysa pagawa lang. Ngayon, sinalpak na nga to sa charger eh, kasi ititistingan na sana to ng manggagawa sa Vista Mall. Pero ito, natistingan na talaga to doon sa manggagawa namin sa simbahan. Ang sabi niya talaga, motherboard ang sira nito. Tapos, doon naman sa Vista Mall, kasi naghanap din ako na baka makamura ako. Sinalpak na to sa charger. Alam mo, siguro by the guide of God, siguro talaga Holy Spirit ang nag-utos noon na hindi ko talaga ipinagawa. Nagulat nga yung anak ko, nakagaling siya sa charger, na nakasalpak siya sa charger, biglang hinila ako, sabi ko, makaalis na nga, makabili na lang ng bago. Parang alam mo yung may nag-uudyot talaga sa utak ko, mayroon talagang Holy Spirit na naghahadlang na wag kong ipapagawa ito. Kasi yun talaga siguro ang sabi ni God na wag mong ipagawa yan, dahil nga igawa lang ng tao yan. Kumbaga hindi yan sakit na material na para ipagawa mo materially. So parang nagdictate sa isip ko, parang siguro ginay-guidean lang talaga ako ng Holy Spirit na hindi talaga ipagawa to. Kasi ito ang magbubukod tanging magbibigay ng ebidensya sa mga pinagagawa sa akin sa buhay ko. Baka sinabi ni God, nahirapan ka mag-explain sa sitwasyon mo, hindi ka papaniwalaan ng tao, nahirapan ka mag-explain, ito na lang ang paraan ko para maibigay at maipaliwanag sa iyo kung ano nangyari sa buhay mo. Parang binigyan ako ng himala ni God na mangyayari ito, lahat ng ito, dahil nagmukha na talaga akong sobrang hirap na ako sa sitwasyon ko kasi yung side ko hindi ko kaya maipaliwanag kasi hindi ako pinapaniwalaan ng tao. Baga parang alam mo yung nangyari sa akin, parang bumabaliktad lahat ang sitwasyon. Kaya sabi ko, Lord, sana magbigay ka ng himala sa akin na ang lahat ng mga nangyari sa buhay ko ay mabigyan liwanag at may paliwanag ko ng maayos ko ano nangyari sa buhay ko, Lord. Ayun, binigyan ako ng himala ni God na hindi man lang nagawlaw ang cellphone ko. Hindi ko napagawa materially na siguro. Ang dami ng pagkakataon na gusto ko siya ipagawa pero parang talagang may nag-uudyok na wag mo ipagawa. Kasi ito ang bukod tanging saksi ang magpapaliwanag sa tanang buhay ko kung ano nangyayari sa akin kasi hindi ako pinapaniwalaan ng tao. Yung tipong hihingi na lang ako ng dasal, ng tulungan niyo ako, hingi ako ng dasal para sa sarili ko, para masecure ako sa taong nananakit sa akin spiritually. Alam mo yung tipong humingi ka lang ng dasal tapos iniisip nila na ninira agad ako. Yung humingi lang ka lang ng dasal ng saklolo para spiritually maraming magdadasal sa'yo, masaklulo ka man lang ng mga kapwa mo, diba? Pero alam mo, iba ang nangyari, naging baliktad. Hindi ako naninira, hindi humingi lang ako ng saklulo na mga time na yun namuntik na akong mamatay, na wala akong lakas, kasi alam mo, yung madalas ka naglalakbay, mahina ka, tapos sabay tirahin ka naman. Ay, hirap na sitwasyon. Pati mga malapit ko sa buhay, landlady ko, tinatarantado, tapos humihingi ka lang ng tulong na dasal. Alam mo, baliktad parang ang nangyari, sinisiraan ko daw, hindi ako naninira. Bagkus humingi ako ng tulong, ng dasal para masecure ko yung yung landlady ko, masecure ko. Kasi wala akong kakayahang maggamot